So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, naghihimutok sa galit. Kumbaga, ang init po ng mata ng mga DDS dito kay Senate President Chis Escudero. Alam nyo, itong mga kupal na DDS na to, dapat nga magpasalamat pa kayo kay Chis eh. Alam nyo kung bakit? Hindi na dapat talaga binibigyan in the first place ng plataforma yung mga katulad ni Bato, katulad ni Bongo, ni Robin Padilla, at even itong si former President Duterte, lalong-lalo na yung matandang hukluban na yan, dahil yung pag-uusapan dito is yung extrajudicial killings, kasi ang mangyayari dito mga minamahal, pwede po yung gawin nilang way para linisin yung kanilang sarili. In the first place, dapat hindi na sana pinayagan yan. Kahit anong komite pa man yan, hindi na sana pinayagan. Kaso wala eh. Binigyan kayo ng chance. Ipaliwanag yung sarili nila. Ngayon, na narinig ng buong Pilipino yung sinabi ni former President Duterte na pagiging atras abante, pushback, nagsalita itong si Chis Escudero. Kasi hindi siya uma-agree sa ganun na inutusan, pumatay, patayin. Hindi siya uma-agree dahil mga minamahal, lahat tayo dapat dinadaan sa due process. Tama nga naman yun. He cares about human rights and he cares about human lives. So ngayon, mga minamahal, ano ba yung punto natin dito? Paliwanag ko sa inyo. Kung yung death penalty nga, makinig kayo kung yung death penalty nga mga minamahal, yung mga tao na pinapatay, na mamatay sa death penalty na yan, sa ibang bansa, dumadaan nga sila mga minamahal sa due process bago sila yung pahigain para matigi-bumbum, i-firing, diba? Bago sila makaranas ng ganun mga minamahal, dinadaan po sila sa due process. Diba? Tapos yung mga inosente na nadamay, dito sa war on drugs ni former President Duterte, hindi man lang mabibigyan ng due process. Hindi tama yun. Diba? So, tama ang ginawang pag-call out, mga minamahal, ni Senate President Chis Escudero. Galit na galit sila, mga minamahal, nung sinabi ni Chis na we are civilized society. Eh, hindi po yan yung ganyang way para po sa pamamalakad. Tama nga naman, mga minamahal. Kasi, masakit ba na ang tono ni Chis Escudero ay pumapabor sa extrajudicial AJK family victims? Masakit ba na pumapabor si Chis sa katarungan ng kahalayan ng mga Pilipinong inalipusta ng madugong administrasyon? Masakit ba na hindi kumampi yung Senate President sa hukluban ninyong jijimunyong amo? Masakit ba? Mga minamahal, kahit sino, hindi actually, madaming magiging proud, mga minamahal, dyan sa AJK ni former President Duterte. Kasi magaling yung manipulation nila eh. Magaling kung paano sila dumiskarte, kung paano nila i-deliver yung speech nila. Katulad nito, paliwanag ko sa inyo. Sabi niya, ayoko, kung ako yung kasuhan nyo, di ba? Huwag yung mga pulis, kawawa naman yan, sumunod lang sila sa order ko. Pero mga minamahal, hindi nyo ba nakukuha ng punto? Ang sabi ni former President Duterte, I am responsible for the policy. Pero, nung tinanong, responsable ka ba sa pagkamatay ng mga inosente? Ang sabi niya, I am responsible for the policy. Sa killings, hindi. So, laglag at the end of the day, yung mga pulis. Totoo nga, ako bahala, kayo kawawa. Ganon, sa madaling sabi mga minamahal, hindi nyo ba nakukuha yung punto? Responsable lang siya sa pulisiya, pero hindi siya responsable sa mga namatay. Kasi pwede niyang sabihin na, bakit? Ako ba yung nagpapatay dyan? Ako ba yung nagutos dyan? Kilala ko ba yung taong yan? Wala siyang sinabing ganon. Wala, hindi siya involved sa killings ng mga pulis. Kasi hindi naman siya yung nag-execute, siya lang yung nag-utos. Diba? Pero hindi niya kilala yung mga tinigi-bumbum na mga pulis na yan. So, sa madaling sabi, responsable lang siya, mga minamahal, sa tinatawag na policy kasi siya yung nag-implement. Pero sa killings, hindi kasi hindi naman siya yung nag-execute. Diba? Anyway, pakinggan natin tong sinabi ni Chis, mga minamahal. Sampal to kay Digong eh.
So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ni-encourage niya yung mga pulis na yung mga criminals manlaban na lang daw para may dahilan para patayin. And at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan yung mga criminals? Ibigay na lang daw niya yun sa may hirap. A civilized society does not operate that way. Oh, unang ano pa lang yan, mga minamahal. Unang statement pa lang yan, pero nandyan na yung kurot eh. Kaya pala, no wonder bakit galit yung mga DDS kay Chis Escudero. Diba? Nandun oh, unang statement, may kurot agad. Oh, our society does not, in that way. Diba? We are civilized society and hindi dapat tama yung ganyang gawain. Kasi may mali. Diba? Napaka-inhumane ng approach. Kahit inosente na dadamay. Hindi pwede yun. Pwede kang mag-fight sa war on drugs na yan, sa illegal na droga, nang walang nadadamay na inosente. Ngayon lang po nangyari, mga minamahal, sa panahon ni former President Duterte. At kaya nga po, mga minamahal, yung crimes against humanity, hindi pa po siya masyadong uso sa Pilipinas. Kasi nga, sa madaling sabi, ngayon nga lang po yan nangyari sa panahon ni former President Duterte. So, the last court of last resort is yung International Criminal Court. Anyway, continue tayo sa sinabi ni Chis. Ulitin natin. Ibigay na lang daw niya yun sa may hirap. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag na nating due process. Ito, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Alam mo man, yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. Lalo pa kung hindi mo alam at kidwento lang sa'yo. Alam nyo, yung kunento lang sa'yo, may patama dyan si Chis kay Bato. Kasi, di ba, ang sabi ni Bato de la Rosa, mga minamahal, yung maniki yan, tunaw yung panga. Tunaw. So, yan daw po yung sabi ng kanyang mga kabaro. Kung hindi ka ba naman tanga, Bato, kung hindi ka ba naman bobo, nagpa-Senate hearing, nagsalita ka sa mainstream media, pero yung sinabi mo is galing pala sa hearsay ng mga kabaro mo. Hindi mo man lang inimbestigahan. Paano kung ako? Ako, tunaw na tunaw yung pangako, kaka-vape. Tapos makita mo lang ako, uy, addict yan. Ganun ba yon? Ganun, mga minamahal, yung simpleng pag-explain kung paano si Bato de la Rosa madaling maniwala sa hearsay. Nakita ko ng kaibigan mo, nagbe-vape ako, tunaw na tunaw yung pangako. Sasabihin niya, uy, addict yan. Ngayon, sinabi sa'yo, maniniwala ka? Tapos, ibubrod mo agad sa mainstream media? Hindi pwede yun, Bato. Naturingan ka pa man ding Chief PNP, diba, ng Philippine National Police? Tapos, naniniwala ka sa hearsay? Kung hindi ka ba naman unglok na animal ka? Kabugo ni mo. Pero mas maganda na din, mga minamahal, na nagkaroon ng Senate hearing. Alam niyo kung bakit? Kasi laglag ka eh. Ikinanta ka as a DDS. Na yung layunin ng Senate hearing na yan is to clean up the mess. Doon nga po sa Quadcom. Wala. Laglag ka. Ano, pinagsisihan mo na ba? Masakit ba? Rinig mo yung sabi ni Digong, yung admittance niya, I am responsible for the policy, pero sa killings, yari ka kasi ikaw yung nag-implement, kayo yung nag-execute. Diba? Klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Okay. Stop na natin dyan. Yung punto kasi dito, ni Senate President, mga minamahal, is yung human rights and human lives. Hindi porket na, uy, addict yan. Hindi mo nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para magbago. Kasi many of mga minamahal sa mga gumagamit,
I heard the story sa sa isang newscaster na dala ng kahirapan, kumapit sa patalim. Meron din naman na pag-utusan lang. So, mas magandang mapakinggan yung side ng mga taong yun. Kung bakit nila nagawa yun. Hindi sa pagsuporta at pumuprotekta sa mga kriminal. Bagkus, nagiging makatao lang tayo dito. Dinadaan sa human rights, due process, and the rule of law. So, pwede, itong mga viewers, ikaw na nanonood, nakita kita, sinabihan kita, aadi ka, tapos hinuli ka, tapos ikaw ay pinaslang. Tama ba yon? Di ba? Hindi ka man lang dinaan sa rule of law and due process. Ay, hindi. Nakita lang ako niyan. Pinag-initan lang ako niyan, kaya ako sinabihang adik. Hindi ka man lang bibigyan ng chance na magpaliwanag sa sarili mo? O kunyari, ako, nagbebenta. Napilitan lang kasi napag-utusan. Binantaan yung pamilya ko. So, hindi nyo ba papakinggan yung sinabi ko? Hindi nyo ba papakinggan yung side ko? Okay, for example, kunyari ako, buntis, nagtitinda ng banana Q, natsyempuhan ng mga pulis na pagtripan ng dahil sa reward money. Uy, adik yan. Tapos magpapaliwanag ako, papatigilin nyo yung bunganga ko? I-shoot nyo ako? Tama ba yun nang hindi nyo naririnig yung side ko? Lahat ng tao, mga minamahal, meron pong karapatan. At hindi po pwedeng kunin ng kahit na sino man ang karapatan ng mga taong yan. Dahil yung mga namamatay nga sa death penalty, dinadaan sa due process eh. Diba? Diyos ko. Tapos ngayon, galit na galit kayo kay Cheese? Well, truth hurts. Ika nga. Masakit naman talaga yung katotohanan na sabihin na we are in a civil society. And civil society does not operate in that way. Sakit yon? Deserve. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.